Hindi planado ni Miguel na mapunta sa isang boarding house. Pero ganun talaga siguro kapag kapos na ang oras, kapos sa pera, at pagod ka na ring umasa kung kani-kanino. Ang boarding house ay yung klase ng tirahan na tahimik sa umaga, maingay sa hapon, at biglang magiging solemn kapag gabi na. Makitid ang hallway, sapat lang para sa dalawang taong magkasalubong na parehong iiwas ng konti para makadaan ng isa't isa. Amoy kape, minsan naman ay amoy sabon, minsan na may amoy instant noodles. May isang common CR at kapag mamalasin ka ay mahaba-haba ang pila. Inihatid siya na may-ari sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, agad na bumungad ang double deck na higaan. Metal ang frame, may konting kalawang sa gilid at halatang matagal nang ginagamit. Manipis ang kutsyon, pareho sa itaas at sa ibaba. Halos kalahati naman ng kwarto ang kinain ng kama. May maliit na bintana sa gilid at isang lumang cabinet na may pintong hindi na sumasara ng maayos. Nakatayo sa bintana si Rafael. May nakapatong na tuwalya sa balikat niya. Parang kakagaling lang niya maligo. Sumulyap lang ito sa mga taong nasa pintuan. Pagkatapos ay ibinalik na rin ang paningin niya sa labas ng bintana. May hitsura si Rafael. Malakas ang dating dahil sa matipunong katawan nito na halatang batak sa kaka-gym. Maputi at may pagkatsinito ang hitsura. Sa ibaba ng double deck na assign si Miguel dahil iyon na lang natitirang space kasi okupado na ni Rafael ang taas. Base na rin sa mga gamit na nakalagay na roon. Okay na rin yun para sa kanya kasi sa isip niya, mas madaling kumilos pag nasa ibaba ka. Habang inaayos na Miguel ang gamit niya, 2 bag, ilang damit, laptop, tsinelas. Naririnig niya ang konting ingay ng bakal sa itaas. Yung bahagyang pag-alog ng kama kapag gumagalaw si Rafael. Siguro umaayos ito ng higa. Pagsapit ng gabi, humiga si Miguel na nakatalikod sa dingding. Naka-off ng ilaw nun. Rinig ang electric fan. Rinig ang mahinang yabag ng ibang boarders sa labas. Unti-unting humihina ang ingay. Hanggang sa maging tahimik na ang paligid. Ramdam niya lang na may ibang tao sa itaas niya. Literal, isang presensya na hindi pa niya kilala ng lubusan. Pero ka-share na niya sa space. Hindi niya alam kung bakit pero bago siya makatulog, may kakaibang tanong na pumasok sa isip niya. Ganun ba talaga kapag may ka-roommate na hindi mo kilala? Kinabukasan, nagising si Miguel bago pa tumunog ang alarm sa cellphone niya. Hindi dahil sa sanay siyang gumising na maaga, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam sa unang umaga niya sa boarding house na yon. Tahimik ang kwarto. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisingit sa kortinang kupas na ang kulay. Rinig ang may hinang pag-ikot ng electric fan. Sa itaas, may konting galaw. Hindi malinaw kung gising na ba si Rafael. Pero ramdam ni Miguel na nandun lang siya. Bumangon si Miguel ng dahan-dahan. Parang ayaw niya makagawa ng kahit anong ingay. Hindi niya alam kung bakit pero may pakiramdam siyang kailangan niyang maging maingat sa bawat galaw niya. At habang inaabot niya ang tuwalya at pamalit na damit, napansin niyang limitado pala talaga ang espasyo. Kailangan niyang umatras ng konti para makapwesto. Iwasan ang kilid ng kama. Iwasan ang hagdan ng double deck. Doon niya unang naramdaman kung gaano kahirap ang makihati ng malit na kwarto sa isang estranghero. Ang cabinet ay may kalahati na kagad ang okupado. May ilang damit na maayos ang tiklop. May sapatos na maingat ang pagkakahanay sa ilalim. Sa sahig naman, may tsinelas na halatang may pwesto na. Kailangan pa niyang maghanap kung saan siya lulugar. Pagbalik niya galing banyo, gising na si Rafael. Nasa ibaba na siya ng kama niya, nakatayo lang sa gilid. Nagtanguan lang sila bilang pagbati sa isa't isa.
Napansin ni Miguel ang distansya ng mga galaw nila. Kapag gagalaw ang isa, kusang iiwas naman ang isa. At kapag may kukunin, uunahin ang tanong sa sarili kung makakasagabal ba siya. Bigayan lang kumbaga. At habang nag-aayos si Miguel ng bag niya, may ilang sandaling napapahinto siya. Yung simpleng tunog ng paghila ng zipper ni Rafael. Yung amoy ng sabon na naiiwan sa hangin. Yung aninong dumadaan sa kilid ng paningin niya. Ramdam na ramdam niya yon. Natural naman siguro yon pag may kasama ka sa kwarto. Ganoon naman talaga sa boarding house. Pero may malit na parte sa isip niya na nagtatanong kung bakit masyado niyang napapansin ng mga bagay na dati ay wala lang sa kanya. Sa buong araw, sinubukan niyang huwag isipin ang kwarto, ang double deck at ang kasama niya sa kwartong si Rafael. Nag-focus lang siya sa trabaho niya. Pero may mga sandaling bigla na lang pumapasok sa isip niya ang hitsura ng maliit na espasyong pinaghahatian nila. Parang gusto niyang umuwi at ang dahilan, para mas makasama niya pa si Rafael. Pagsapit ng gabi, umuwi si Miguel na pagod at mabigat ang katawan. Pagbukas niya pa lang ng pinto ng kwarto, nandun na si Rafael. Nakaupo sa ibaba ng kama. May hawak na cellphone. At muli, isang tango lang ang naging komunikasyon nila. Habang humihiga si Miguel sa ibaba, naramdaman niya ulit ang limitasyon ng espasyo. Yung kislot ng kama sa itaas kapag gumagalaw si Rafael. Yung kunting alog na diretso niyang naramdaman sa likod niya. Hindi siya sanay sa ganon, sa ideyang may ibang taong literal na nasa ibabaw ng higaan niya. Ipinikit niya ang mata niya at pilit na nag-relax. Sinabi niya sa sarili na normal lang yon. Boarding house life kumbaga. Shared space. Walang dapat bigyan ng kahulugan. Pero sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na malinaw na niyang naramdaman kahit ayaw pa niyang aminin. May unti-unti nang napupuong something sa kanya para sa ka-boardmate niya. At hindi niya pa alam kung hanggang saan ito hahantong. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Miguel na pare-pareho lang ang nangyayari tuwing gabi sa boarding house. Pagdating ng alas 10, uhupa ang ingay sa labas. Ang mga yabag sa hallway ay nagiging paisa-isa. Ang boses ng mga boarder ay napapalitan ng hilik, pagubo at tunog ng electric fan na umiikot ng paulit-ulit. Sa ganong oras, parang lahat ng tao ay sabay-sabay na sumusuko sa pagod sa buong araw ng trabaho. Sa una, madali lang kay Miguel ang makatulog. Pero may mga gabing bigla na lang siyang nagigising dahil sa ingay ng langit-ngit ng double deck na higaan nila. Tapos naririnig pa niya si Rafael na parang may kausap sa phone sa gitna ng dilim. Makikita kasi ang liwanag ng cellphone niya. Pabulong pa ang mga salita nito na may konting lambing para sa kausap niya. Napapatanong na lang si Miguel sa isip niya na kung ano pang ginagawa ni Rafael at hindi mapakali sa kinahihigaan niya. Hindi na lang niya pinakikialaman ito sa business niya. Kaya ang gagawin na lang niya, kukunin na lang niya ang headset niya at magpapatugtog ng music para makatulog muli at hindi na marinig pa ang bulong ni Rafael sa itaas. Kung may isang bagay na ayaw aminin ni Miguel, iyon na yung katotohanan ng nagsisimula na siyang matakot sa nararamdaman niya. Sa mga araw na lumilipas, mas malinaw niyang nararamdaman na hindi lang basta paghangang meron siya kay Rafael. Pag nasa trabaho siya, pilit niyang ibinabaling ang isip niya sa mga ginagawa niya. Pero may mga sandaling bigla na lang siyang napapahinto. Tititig sa screen ng computer niya at mapapansin niyang lumilipad na naman ang isip niya pabalik sa boarding house, sa maliit na kwarto nila ni Rafael. Hindi niya maintindihan kung kailan nagsimulang pumasok ang ganitong klaseng pakiramdam. Wala namang malinaw na pangyayaring ginawa sa kanya si Rafael para magkaganon siya. Pero bakit parang may unti-unting humihila sa kanya papalapit sa isang bagay na matagal na niyang iniiwasan? May mga gabing sinasadya niya mag-OT. Umaasang tulog na si Rafael pagdating niya.
May mga gabing mas maaga siyang umuuwi, umaasang wala pa ito. Parehong hindi gumana yon. Kapag nandun si Rafael, ramdam niya. Kapag wala naman ito, mas ramdam niya ang kawalan nito. Isang gabi nakahiga si Miguel sa ibaba ng kama. Nakatitig lang siya sa kisame. Tahimik ang kwarto. Rinig ang mahihinang paghinga sa itaas. Doon niya unang tinanong ang sarili niya ng direkta. Ano ba itong naramdaman ko? Wala naman siyang ginagawa sa akin kainlap-inlap pero bakit parang... ewan ko po. Hindi niya masabing attraction kagad yun. Parang masyadong mabilis. Hindi rin niya masabing infatuation. Parang kulang pa. Ang alam lang niya na hindi na niya makilala. Isang bahagi na biglang naging sensitibo sa isang lalaki na hindi naman niya inaasahang magiging mahalaga sa kanya. At ang mas nakakatakot pa roon, ang idea na baka hindi lang ito tungkol kay Rafael. Baka ito'y tungkol na sa kanya mismo, na may mali na sa kanya, na bakit ang bilis-bilis niyang ma-attach kahit wala namang ginagawa sa kanya. Tanguan nga lang ang communication nila. Sinubukan niyang baguhin ang pwesto niya sa kama. Ang ginawa niya ay humiga ng paharap sa dingding para hindi niya makita kung darating man si Rafael galing labas or bababa siya papunta sa banyo. Akala niya makakatulong yun, pero hindi rin pala. Dahil kahit saan siya humarap, ramdam pa rin niya ang presensya nito. May mga sandali namang gusto na niyang umalis, maghanap ng ibang matitiran. Tapusin na lang kagad bago pa lumalim ang naramdaman niya. Pero sa tuwing iniisip naman niya iyon, may kakaibang lungkot siyang naramdaman. Parang may mawawala na hindi pa niya natitikman. Doon niya mas lalang question ang sarili niya. Hindi niya alam kung anong klaseng sagot ang hinahanap niya. Hindi niya rin alam kung may tamang sagot pa ron. Ang alam lang niya, sa bawat gabing magkasama sila sa iisang kwarto, mas nagiging mahirap itanggi ang katotohanang may isang damdaming unti-unting nabubuo para sa roommate niya. Isang gabi pag-uwi ni Miguel, naabutan niyang nakahiga sa ibabaw ng double deck si Rafael. Nauna na palang nakauwi ito. At sa pagtataka niya, nakatalokbong ito ng kumot kahit ang init-init ng panahon. Pero hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin iyon. Bagkus ay naghubad na lang siya ng sapatos, nagpalit ng pambayat na higa sa kama niya. Bandang 11:00 siguro ng gabi nang biglang magising si Miguel dahil sa mahinang langit-ngit ng double deck at dala na rin ng init ng panahon. Sa una inisip niyang baka simpleng pag-ikot lang iyon sa itaas. Pero maya-maya, napakunot ang noo niya nang marinig ang may hinang tunog na tila paulit-ulit at puno ng emosyon. Mas lalo siyang nagulat nang marinig niyang tinawag ni Rafael ang isang pangalan. Alex. Paulit-ulit. Parang may kausap siya. Pero wala namang ibang tao sa kwarto. Hindi naman niya naririnig ang boses ng kung sino mang kausap nito. O siguro nakasuot lang ito ng headset. Kaya pilit niyang pinigilan ang sarili sa pag-aakala. Unisex naman ang pangalang yon. Yun na lang sabi niya sa sarili niya. Pero kahit ganon, hindi niya maiwasang magtanong sa isip. Paano kung pareho kami? Paano kung tagulang din siya? Tahimik lang si Miguel sa ibaba. Hindi siya gumagalaw. Nakikinig lang. At sa bawat tunog na naririnig niya, may kung anong bumabalik na damdamin sa loob niya. Isang halong kaba at curiosity. Sa halip na bumangon o magsalita, pinili niyang manatili sa kinahigaan niya. Sinabayan niyang katahimikan. Hinayaan ang isip niyang maglaro sa mga posibilidad. Pinili niyang manatiling tahimik. Ayaw niyang malaman ni Rafael na gising siya, na naririnig niya ang lahat. Kaya nanatili siyang nakahiga lang. Pinakinggan ang pag-uusap mula sa itaas. Hanggang sa unti-unting humupa ang mga iyon at mapalitan ang katahimikan. Maya-maya bumalik ang katahimikan sa buong silid. Alam ni Miguel na tapos ng sandaling iyon. At sa kanya rin ay parang may isang bagay na gumaan ng sabay. Isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. At dahil na rin sa pagod at bigat ng inisip,
agad siyang inantok. Hindi na siya nagbihis ng damit kahit ramdam niyang basa na ng pawis ang damit niya dahil sa sobrang init ng panahon. Alam niya kasi kung kikilos siya, baka mahalata ni Rafael na gising pa siya. Inisip na lang niya na maaga naman siyang gigising kinabukasan para makapag-ayos. Sigurado siyang mauunahan niya pa itong magising. Kinabukasan paggising ni Miguel, pagbangon niya sa higaan, nakita niyang wala na si Rafael sa higaan nito. At ang bag na palating dala nito ay wala na rin sa sinasabitan nito. Sinyalis na nakaalis na ang roommate niya. Pero ang ikinakaban niya at ang naitanong niya sa sarili niya, nakita kaya ni Rafael ang ayos niya? Isang gabi as usual, mainit na naman ang panahon. Naka-on na ang electric fan nun. Pero hindi nito kayang tabunan ng init ng alinsangan na naiipon sa loob ng maliit na kwarto nila. Nakahiga si Miguel sa ibaba, pawisan ng bahagya. Pilit na hinahanap ang komportabling pwesto. Sa itaas ramdam niya ang paggalaw ni Rafael. Mas madalas kaysa karaniwan, parang hindi rin ito mapakali. Ilang segundong katahimikan, tapos may mahinang tunog. Yung hagdan ng double deck na bahagyang umingit. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Miguel kahit wala pa siyang nakikita. Hindi na siya nakagalaw nun. Parang takot siyang sirain ng sandaling iyon kahit hindi niya alam kung ano pa talagang mangyayari ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ay naramdaman na lang niyang may biglang nag-iba sa paligid. Lumubog ng konti ang kutsyon sa may bandang paanan niya. Isang senyalis na may umupo doon. Naramdaman ni Miguel ang pag-upo ni Rafael sa paanan niya. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Haharap pa siya o magpapanggap na natutulog pa. Ramdam niya ang paggalaw ng kama, ang bahagyang paglubog ng higaan sa likuran niya, tanda na may umupo roon. At bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ni Rafael at sinabi nito na, "Alam kong gising ka pa kagabi. Ramdam ko yung mga kilos mo dyan. Lilinawin ko lang ha. Wala akong kausap sa tawag o sa video call. Picture ng ex ko yung kinakausap ko sa phone ko." Ex-boyfriend. Oo, bakla ako. Hindi lang halata. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mo ako, humarap ka. Sa narinig na iyon, humarap na si Miguel. At sa katahimikan ng gabi, mas naging malinaw ang koneksyon nila. Isang pag-unawang hindi na kailangan ng marami pang salita, ng marami pang usapan. Makalipas ang ilang sandali, naghiwalay na sila. Parehong nakatingin sa isa't isa na para bang nagtatanong kung handa na pa sila. Alam mo Miguel, kung sa double deck, nasa itaas ako at ikaw naman nasa ibaba. Pero kaya ko naman magparaya. If you know what I mean. Pwedeng ikaw sa taas at ako naman sa baba. Sa sagot na iyon, napangiti si Miguel. Nagets niya kagad. Pinili nilang magpalit ng posisyon sa double deck. Kinabukasan sabay silang nagising. Mas maingat ang bawat galaw. Para may mga tanong na gustong lumabas sa bibig nila. Pero parehong pinipiling manatiling tanong na lang sa isipan. Walang tinginan na tumatagal. Ang kwarto na dati ay naging lugar ng katahimikan at comfort ay biglang naging masikip sa kanilang dalawa. Naging awkward. Sa buong araw, pitpit ni Miguel ang bigat na nangyari. Hindi siya makapag-focus ng maayos sa mga ginagawa niya. Paulit-ulit na bumabalik ang detalye ng sandaling pinili nilang maging malaya sa isa't isa. May halong saya at kaba, pero mas nangingibabaw ang takot. Takot na baka mali ang naging desisyon nila. Takot na baka nasira ang simpleng setup nilang meron sila. Pag-uwi ni Miguel sa boarding house nila, nauna na pala si Rafael. Nakaupo siya sa itaas ng kama, tahimik, parang may iniisip din. Walang binago sa ayos ng kwarto pero ramdam ni Miguel na may nag-iba sa pagitan nila. Parang pareho nilang alam na may nangyaring hindi nila kayang baliwalain.
Pero wala rin gustong maging unang umamin kung anong ibig sabihin ba nun. Nang mga sumunod na gabi, nanatili ang ganong estado. Tahimik, maingat sa mga bawat kilos. Parang pareho silang bumalik sa sarili nilang mundo. Hindi naman nila iniiwasan ang isa't isa, pero hindi rin sila gumagawa ng paraan para pag-usapan ang naganap. Doon nagsimulang tanongin ni Miguel ang sarili kung ganun ba talaga ang nangyayari pag pinipili ng dalawang taong magpakatotoo sa sarili. At sa ilalim ng double deck, habang nakahiga siya at nakatitig sa kisame, malinaw sa kanyang isang bagay. Ang nangyari hindi niya pinagsisisihan, pero hindi rin niya alam kung paano ito dadalhin sa mga susunod na araw. At sa kawalan ng kasiguruhan, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ano na ba talaga sila? Ano na ba ang estado nila? Unti-unting napapansin ni Miguel na may pagbabago sa sarili niya. Mas naging maingat na siya. Parang may isang bagay ng isip niya na dati naguguluhan, pero na mga oras na yun ay mas naging magulo kasi matapos yung araw na yun. Bakit sa halip na mas maging close sila, ngayon ay mas naging mailap sila sa isa't isa? Walang gustong magbukas ng topic. Mahihiya pa ba sila sa lahat ng mga nangyari? Ang kulo, diba? Si Rafael naman ay nanatiling parang wala lang talaga. Tahimik pa rin siya palagi. Hindi kinakausap si Miguel na para bang bumalik sila noong day one. Walang ipinapakitang pagbabago na pwedeng pagbasihan ni Miguel kung pwede niya iyong kausapin tungkol sa kanilang dalawa. Pero sa mga malilit na sandali, sa paraan ng pag-akyat ni Rafael sa higaan niya, sa bilis ng pagpatay ng ilaw, sa paraan ng pag-iwas ng tingin, ramdam ni Miguel na may iniiwasan ito. Isang gabi iyon, nakahiga si Miguel sa ibaba. At doon niya napagtanto na hindi na siya galit sa sarili niya. Hindi na siya takot sa nangyari. Ang natitira na lang ay ang tanong kung anong gagawin niya sa kaalamang pareho pala sila ni Rafael. Ang double deck na dati literal na kama. Sa gabi ngayon, huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Hindi niya alam kung may patutunguhan ba kung ano man ang namuo sa pagitan nila. Pero ang alam niya, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na niya kailangan ng sagot kagad. Willing siya maghintay. Willing siyang hintayin si Rafael kung kailan ito magiging handa. Kung kailan man yun, walang kasiguraduhan.